Hello, magandang gabi po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa balakang. Usapang balakang. Bakit kaya yung mga babae, no? Ang sexy ng balakang. Iba yung shape nila, Coca-Cola shape. Ayan po, ito po yung mga buto sa balakang. Yan, nakikita nyo parang pinggan. Tapos, dito yung butas. Nandyan yung mga internal organs natin, no? Mamaya di-discuss natin yung mga buto na yan. Ano ba yung mga buto na yan? Ayan. Ito po yung tinatawag na ilium. Ito yung ating sacrum, tapos coccyx. Dito kasi yung lumbar vertebra. Dito sa taas. Tapos ito yung iliac crest. Diyan nakalagay yung kamay natin kapag nakakapamewang tayo, ganyan. Ito ischial tuberosity. Importante yan kasi sa mga OB-GYN pag dumadaan ng ulo ng baby dyan pag lumalabas yung baby. Tapos po ito yung difference ng pelvis ng lalaki at saka babae. Ang pelvis ng babae, yung butas, medyo round. Tapos dito hindi. Ito kasi importante pag dadaan dyan yung ulo ng baby. Di ba pag nanganganak? Mamaya discuss po natin yan. Ito po kaya lang naman ko pinakita yung mga fracture po kasi sa buto ng bewang natin, yung fracture sa pelvis. Usually yan kapag ka mga high speed vehicular accident o yung masyadong severe trauma talaga, high speed trauma. Usually kapag ka nabali yung buto niyan at karamihan kapag ka nabali yung buto, kasama rin na masisira yung mga blood vessel. So kapag ka nasira yung mga blood vessel, magkakaroon ng internal bleeding dyan. Ito yung mga example ng mga organs na nandyan sa pelvic cavity, urinary bladder, uterus. Ayan po. Yan yung significance lang kung ito yung lumbar vertebra tapos sacrum dun sa likod. Ito yung maaaring matamaan yung mga blood vessels sa malalaki dyan at saka yung mga internal organs. Ito po yung ating sigmoid colon kung saan tayo tumatae. Ayan. So, ang butas ng female dito mas malaki. Mas wide yung ating pubic arc. Ganyan. Sa male naman narrow. Tapos po kasi yan importante paglalabas yung baby dyan. Diyan sa butas na yan. So, mga OB-GYN yung nakakaalam nito eh. Ayan po. So maraming types ng pelvis. Merong gynecoid pelvis, yung common sa mga babae. Merong android pelvis. Medyo maliit. Medyo mahihirapan dito yung panganganak. Dito naman yung anthropoid, yung oval talaga. Ito yung mas maganda actually, no? Diyan papasok yung ulo ng baby. Yung platypuloid, medyo mahirap dyan lumabas yung baby. Yan, ganyan. I-imagine nyo na po ba yung pelvic bone, kung paano dadaan dyan yung baby. Yan po yung significance niyan. Ayan po, dadaan yung baby. Vertex presentation, face presentation. Ganyan po. Imagine mo kapag masakit nga naman yung buto dyan, oh. Pero although in reality, nag-a-adjust po yung pelvic bone during labor and delivery. So yan po yung mga fetal position example. Ito yung occiput, yung una yung ulo lalabas. Nakaharap, nakatalikod. Ito naman yung pagkalalabas. Yung breech, yung una yung puwet. Ito naman yung front breech, ito yung nakataas pa yung dalawang paa. Ito naman yung transverse, nakatagilid lalabas. Ito naman yung una lumabas yung paa. Ayan, so dadaan po dyan. Nakikita nyo po yung coccyx. Mamaya i-discuss ko yung coccyx. Lumbar vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum, coccyx. Tapos yung sa ischium, dadaan yung ulo ng baby dyan. Yan. So yun po yung part ng pelvis. Ito po yung gusto kong i-discuss. So usually napapracture lang naman po yan pagka high speed velocity, mga aksidente. Ayan po. Next po, yung kanina kasi din gusto kong i-discuss yung pong
coccyx yung ating tailbone. Alam niyo po ba pinagdadebatihan yung tailbone ng mga creationist tsaka evolutionist. Ito po kasi kadugtong yung nating mga vertebral column sacrum tsaka coccyx, yung ating buntot. Kasi sabi ng mga evolutionist, buntot daw po yan dati. Pero nagtatalo kasi sila. Hindi, we are created, hindi tayo nag-evolve. Ito po yung Human Prenatal Development Embryology. Noon po kasing lumalaki pa lang yung baby sa sinapupunan, mapapansin mo rin meron yung buntot. Nung 4 weeks ka pa lang, may buntot kang ganyan, no? Hanggang, ayan, no? Week 5, meron ka pang buntot. Tapos, mawawala yun bigla. Habang malapit ka nang lumabas. Ayan po. So, nung ito, 1 month old ka pa lang sa loob ng tiyan, meron ka talagang buntot. Ayan. Ito yung magiging coccyx, yung kanina. Ito. Yan yun. So, dyan naka-attach kasi sa coccyx po yung mga muscles. Importante yan pag ikaw ay nakaupo. Dyan yung attachment sa mga tendons, ligaments, mga gluteus maximus muscles pag umupo ka. Kaya hindi po yan. Kaya minsan di ba yung iba pagka nakakandong matulis kasi na yan kasi yun. Ayan po. Yun lang po. Nung ibig sabihin nung nasa loob ka pa ng sa pupunan, meron ka ng buntot. Sorry, ang bilis po natin kasi mahaba ito Ayan po, kung makikita nyo, meron naman po talaga tayong buntot. Ito kunumpara yung rabbit, human, chick, mga ibang animals. Ayan. Comparative anatomy, meron din sila mga buntot. Yan, no? Ayan, tao, galing dati, ito yung mga tsuri ng mga evolutionist. Ayan, meron tayong tail dati. Ayan, nung nasa loob ka pa ng tiyan. Ayan. Papansin nyo po, no, yung daga or mice, parehas lang tayo dun itong tao nung nandun ka pa sa loob ng sinapunan, parehas. Ayan, no? May comparable ba? Kaya po yung ibang mga gamot na tinetesting para sa tao, una tinetest muna yan sa mga daga. Ayan. Ganun po ginagawa ng mga scientists. Ang haba na po nito. Good evening.